Brad Boy, nakita mga pulis sa bahay niyo! Teka, ba't nandito kayo? Anong kailangan nyo? Trespassing kayo Ba't nandito kayo sa taas ng bahay ko? Ano ginagawa nyo? Tay, investigasyon lang po ito. May tinuturo kasi ang kasit namin na si Sarah, yung anak mo. Ang mga magulang ko po, tuwing gabi, iniipon kami sa bahay ng nanay ko para magrosaryo. Pinapalo kami ng nanay ko, kinukurot kung hindi kami magsasama sa kanya magrosaryo. Nung high school ako, sa edad kong yon, natuto na akong manigarilyo at pag-inom ng alak. Wala nang kumukontrol sa aking magulang, wala na rin nag-aano sa akin para magmanalangin. Ang ginagawa ko lang, barkada na. Noong mga araw na yon, nakapag-asawa na ako. Hindi na ako nakapagpatuloy ng pag-aaral. Naging Knight of Columbus ako. Ang mga gawain ng Knight of Columbus, nagdadala kami ng mga birhin, our lady, mga lady na yan, maraming lady. Binabahay-bahay namin yan. Kasama naman si Father, lagi akong lasing. Dahil kung saan namin ihatid yung birhin na yon, ay may sayawan doon, may inuman. Pagkulang pang inom namin, nanakawin namin yung alkansa ni San Vicente Ferrer sa loob ng simbahan. Pero marami ring mga dumadaan sa bahay, nagbibigay ng Biblia, pero hindi ko sinasanto yan. Ginagawa kong panglingas sa kalanyan. Ay nung dumating ang araw, naglilingas ako ng Biblia, pinupunit ko. Nabasa ko yung kasaysayan ni Cain at ni Abel. Pinatay ni Cain si Abel. Pinalayas ng Diyos si Cain sa lupay ng Nod. Doon nasumpungan ni Cain ang kanyang asawa. Saan ka kumuha ng asawa si Cain? Pupunta ka ako kay Father. Sabi niya gano'n. Marami ka pang aklat na babasahin bago mamaintindihan ang mga bagay na yan. Tapos nag-meeting yung mga Knight of Columbus. Sinabi harap-harapan sa amin. Anong magagawa ng anak kung gugustuhin ng ina? Dahil tayo kay Maria, kahit ayaw ng anak, napapasukin tayo sa langit. Kapag ginusto ng ina, bubutasin niya ang pader ng langit para papasukin tayo roon. Amen! Amen! Dumating ang araw, nagpakasyon doon yung hipag ko. Sabi niya ganon, iwanan niyo itong tiluring mo at pumunta kayo Maynila. Hawakan ninyo ron yung isa kong beer house. Doon nagkagulo-gulo yung buhay ko. Ang ginawa ko, nagbarbiro ako. So, may customer akong sabi niya, gusto pong mag-abroad. Pagdating ng Saudi, sabi ng customer kong Pilipino, alam ko yan, sama ka sa akin. Underground, fellowship yun. Iglesia ng Diyos, Church of God ni Armstrong. Ay yung bandang huli na, umuwi talaga ako. Pag uwi ko, binigyan ako ng 10 pirasong papel. Na doon ang address, Church of God. Hanapin mo ito, brada. Ito mo makikita ang lokal sa Manila. Pagbaba ko ng bus, nawala na yung papel na yun. Napunta na naman ako sa kung ano-anong reliyon, pero hindi naman ako tumigil sa bisyo. Hala araw-gabi sa TV ako nakatutok. Nakikita ko si Bradilis para suplado. Nakita ko yung lokal ng Pacheco, Church of God. May pagkakatipon sa loob. Isang buwan akong dumalod-dalo dyan. Pero sige pa rin, inuman pa rin yung siging di pa nagbabago. Ay di, nagpa-doktrina ako hanggang sa tinapos ko yung doktrina sa lokal na ng North Bay. Tumibay ako dyan sa lokal ng Pilapil. Naging group servant ako dyan, naging ukaw ng choir. Lagi ako sa lokal, halos doon na lang ang oras ko sa lokal. Doon na yung asawa ko, lagi na lang sa kasino. Wala ka ng oras dito sa bahay, lagi ka na lang doon kay Soriano. Doon ka na lang kaya tumala kay Soriano. Total, lagi ka naman nandun Araw-araw ka nandun Sabi ko, kung pakialaman mo ako sa relihiyon kong pananampalataya ko, kahit wala ka akong asawa. Dahil mas mahalaga ang Diyos kaysa asawa. Sige na naman sa kasino na naman. Nagkaroon siya ng cervical cancer. Boy, aanib na ako sa dating daan. 8 months, nananib siya bago siya namatay, year 2017. Nung mamatay yung asawa ko, situloy pa rin ako sa tungkulin ko. Napalipat ako sa Basico. Pagpatay ako ng bahay dyan. Sa kabila namang bahay ng anak ko yun. Nagkakatipon doon yung mga hindi makapunta ng lokal. Nangyari. Brad Boy, nakita mga pulis sa bahay niyo! Teka, ba't nandito kayo? Anong kailangan nyo? Trespassing kayo Ba't nandito kayo sa taas ng bahay ko? Ano ginagawa nyo? Tay, investigasyon lang po ito. May tinuturo kasi ang kasit namin na si Sarah, yung anak mo. At tingnan nyo kako, kinakalkal ninyo Pati yung mga maliliit na pitakad, pinubulaklat ninyo. Mali ko kako, pagtataniman ninyo kako ng shabuyan dyan. Nagtanong sa, Muslim ba kayo? Ay, hindi kako kami Muslim. CGI kami.
ang dating daan. Ang ingay dyan sa kabilang bahay, nagkakatipon kami. Yung sa mga nagkakalkal na yon, pumasok na. Sige, pasensya na kayo ha. Masusunod na lang ulit. Nagbabaan sila. Sinabayan ko naman ng sumakay sa motor tapos pumunta kay Brad Noel sa lokal. Brad Noel, tinalakay yung bahay ko. Binakalkal ko yung mga ko. Nung dumating si Brad Noel, nakahanay ng mga pulis. Atensyon na roon. Mga walang hiya kayo? Alam nyo ba ang MCG ay nagpapakain sa atin? At yun pang gagawin nyo? Harasin? Bumalik kayo na at humingi ng tawad! Balikan daw yung mga pulis, yung siyam na pulis. Sinsya na talaga, tawad po. Wala naman sa amin. Sabi ko nga, wala naman sa kanyan. Natural lang, tungkulin ninyo yan eh. Nagsiuwian na sila. Ang laking pasalamat ko talaga ako sa MCGI. Sa pamamagitan ka ko ng ginawang proyekto, ay nagbunga ka ako ng mabuti. At ito na nga kako yung nangyari dito sa bahay na, ayan, sabi ko nung marinig ng mga pulis, nagtaka nga ako bakit marinig lang MCGI. Yun pala yung bunga ng pagpapakain natin, yung mga MCGI cares. Nagpapasalamat ako sa Diyos na sa pamamagitan ka ko ng ginawa na yan, ayan ang naging resultang bunga sa magkakapatid. Napakaganda pagsasama-sama ka kung magkakapatid na sa ganito ka paraan ay nakikilala tayo ng lahat ng tagalabas na tayo ay hindi katulad ng ibang relihiyon. Ako po si Brad Boy Andrade at ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Maraming salamat sa Diyos.